So, kamusta po mga ka-Streetwise 'no? So, ito pag-usapan ngayon natin 'to, kasi ito po yung trending na pinag-uusapan sa social media ngayon. So, ito po yung settlement issue ni Trillanes kay Manscarpio at saka kay Paulo Duterte. So hindi lang po nakakaalam kasi ang pinapakalat ngayon ng mga bobong DDS, nakikipag-settle si Trillanes sa mga Duterte. Kasi nga po kinasuhan si Trillanes ng cyber libel. So, siyempre cyber libel, ano 'yan, criminal case po 'yan, makukulong si Trillanes. So kaya nakipag-settle. So ang point dito mga kababayan 'no, naniwala itong mga bobong DDS na 'to sa dokumentong walang pirma. Basta lang po makagawa lang po sila ng intriga. Okay. So pakita ko 'to sa inyo 'no. Ito yung ano, ito yung nagsi-circulate ngayon na dokumento na galing daw kay Trillanes, sabi ng mga DDS 'no. So ito, sabi dito, statement of former Senator Antonio Trillanes IV, settlement of libel damage cases filed against him by Congressman Paulo Z. Duterte and Attorney Manas Escarpio. Okay. So medyo mahaba kasi to. So ngayon dito kasi mga kababayan 'no, sinasabi dito sa sulat na 'to na makikipag-settle si Trillanes sa mga Duterte. Tapos magpa-public apology, 'di ba? At binabawi na po lahat daw po ni Trillanes yung mga nagawa niyang ah, pagbunyag doon nga po ah, sa mga bank accounts ng mga Duterte tsaka nila Sara Duterte 'no, pati si Manscarpio. So ngayon mga kababayan 'no, kung makikita ngayon natin 'tong dokumento po na 'to, ito lang talaga pinapakita nila. So walang pirma. Kasi ang point dito mga kababayan, kahit sino naman kayang gumawa nito. Hindi kasi ang sinasabi natin dito mga kababayan, itong mga DDoS mga ka-Streetwise 'no, basta lang makagawa lang ng intriga, basta lang makagawa ng intriga, 'di ba? Ipagkakalat nila 'yan, kahit hindi pa ito verified. Okay. So at least ito yung sinasabi ko, eh. Sinagot po ito ni dating Senador Antonio Trillanes. So pag-usapan natin mamaya. So ito yung example ng mga pagkakalat nila ng tsismis 'no, parang, ito, si Banat Bay. Ito panoorin natin 'to. Daw isa ka daw fake news kasi nung dun sa demanda ni Pulong at saka ni Attorney Manscarpio, si Congressman Pulong. Actually, yung demanda pala na 'to mga kababayan 2019 pa 'to. Actually, nakakagulat 'no, ngayon lang nila nilabas 'tong issue na 'to, yung demanda po ng libel ni Manscarpio at saka ni Paulo Duterte kay Trillanes, 2018 or 2019 pa ito. So, ilang taon na, 'di ba? Continue natin. Bobo rin talaga 'no, actually bobo talaga, eh. Bobo talaga 'tong mga 'to 'no. May nakita akong dokumento. Ito ba totoo? 'Di ba, patanong, eh, 'no? Diyan ako naiinis sa mga patanong-patanong, eh. So, ito yung dokumento sinasabi ni ano, ni Banat Bay, yung pinakita ko kanina. Sige. Hihingi ng patawad dahil sa unfounded na akusasyon mo. Wala ka daw ibig sabing ebidensya, di ba? Naalala mo, binatikos mo na binatikos ang si Kong Pulong Duterte at saka si Ako na 'no, pangit talaga ni Banat Bay 'no. Pangit na, bobo pa. Walang Manscarpio tungkol diyan sa issue ng Davao Group mo. Yung pala, sablay at sinabi mo unfounded at ngayon humihingi ka ng patawad at gusto mo quits na lang. Ayaw mo nang mademanda. Problema, hindi pumayag si Congressman Pulong at saka si Attorney Mans. Kaya sa tingin ko, yari ka ngayon. Yan ang problema kasi sa iyo. ayan 'no, kita niyo 'di ba, ganyan mag-ano, eh, ganyan mag-insinuate itong mga Duterte. Gamit po ang isang dokumento na walang pirma, bigla mako-conclude na yari ka ngayon. So, paano mayayari kung walang pirma ni Trillanes 'to? Sabihin man natin na totoo o hindi, yang dokumento na yan, lumalabas na yan, ang tanong dito, umabot ba ito sa mga ano, umabot ba 'to both sides? And by the way mga kababayan 'no, ito lang 'no, para lang sa kaalaman ng mga bobong DDS mga kababayan, kapag nagfa-file po kasi ng kaso, 'di ba una sa piskalya 'yan, 'di ba?
sa piskalya and then tatanggapin ng piskalya bago po umakyat sa korte yan, paghaharapin po yung dalawang kampo at pagbabatiin, pag-aayusin para hindi na po umabot sa korte. Actually, ano yun nagiging normal na proseso po iyon. Na di ba kasi alam ko 'yan kasi meron akong alam na nakasuwang vlogger, di ba? So paghaharapin po 'yan. So natural po talaga na nagkakaroon po ng settlement tuwing may kaso. Oo, may tawag sila diyan nakalimutan ko lang 'no. So ngayon mga ka-streetwise 'no, sinagot ito ni Trillanes. So ito yung post ni Trillanes kanina. Ano natin? Ito, yan. Ito. Yan. So sabi ni ano, stupidity daw sabi ni Trillanes. So sabi dito, my response utter absurdity and stupidity, 'di ba? The lawyer of Pulong approached my lawyer back in late 2022 with that draft statement hoping that I would accept it para matapos na raw ang libel cases kasi daw malaki na ang abono nila since hindi na sila binabayaran ni Pulong for their legal services. So ngayon mga kababayan, no, tulad nga ng sinabi ko kanina, yung kaso po na yan ni Pulong tsaka ni Manscarpio, 2019 pa yan. So, ibig sabihin nun, kung 2019 pa yan at hanggang ngayon, 2025 na, hindi pa rin po nagpuproceed yan, so wala talagang pupuntahan yan. So ngayon sabi ni Trillanes dito, in 2022, so papunta ng 2023 ito, no, na nakikipag-settle dito is yung kampo nga po nila Paulo Duterte. Kasi hindi na raw nagbabayad. Kasi pag hindi ka na nagbabayad ng abogado, ibig sabihin nun, hindi ka na interesado. Eh, ang problema, umakyat na ata sa korte to, so kailangan nilang i-attend dito. So, well, i-default nyo na lang. Di ba? Huwag nyo na lang attendan. Ganun lang yun. Oh. So, kasi daw malaki na ang abono nila since hindi sila binabayaran ni Pulong for their legal services. We flatly rejected, kaya nga walang pirma. O, yan ha. Kasi kung may pirma ni Trillanes to, maniniwala ako. Di ba baka asarin ko pa si Sentry nito eh. Wala pala eh. Urong ka pala eh. Urong ka pala sarsat eh. Di ba hindi nga? Kung yung dokumentong pinakita ng mga Duterte Bobo supporter may pirma, eh baka asarin ko pa si Sentry dito. Ang problema dito, bobo kasi kayo. Naniwala sa dokumentong walang pirma. Ay, bobo. 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 Ganyan kasi mga kababayan, no? Sabi ko sa inyo eh. Ito yung sinasabi ko sa inyo matagal na eh. Basta DDS, basta Duterte supporter, walang alam sa due process yan. Ito po kasing settlement, parte ng due process yan. So dapat may pirma. So ito yung sinasabi ko dati pa, na pagdating po sa due process, pagdating po sa judicial system, kung ano ba yung rule of law, wala pong alam ang mga Duterte Bobo supporter. Hindi nila naintindihan yan. Kasi ang kaya lang naman intindihin ng maliit na utak ng mga Duterte supporter is yung sinasabi ni Duterte na papatayin ko kayo. Tingnan niyo ha. Ito yung sinasabi ko sa inyo example matagal na eh. Pag sinabi natin rule of law, due process, 'di ba? Judiciary. Mga bobo po yung mga DDS. Pero pag sinabi ni Duterte na putang ina mo ka, papatayin kita, doon yun, naintindihan nila yun. Ganyan po kaliit ang utak ng mga bobong DDS, mga kababayan. So ito yung isang malaking example dito. Napaka-basic na isang settlement na walang pirma, pinaniwalaan. Bobo talaga, bobo. 'Di ba? Ako ba? So continue natin sabi ni Trillanes dito ha. Sabi dito, we flatly rejected, kaya nga walang pirma since we told them na we have Pulong's BPI bank accounts to prove na totoo ang allegations ko against them. In fact, even the Quadcom affirmed my allegations against them. So pati Quadcom pala pumapabor na kay Trillanes, no? Okay. Now, for these non-king pro Duterte trolls to reverse the fact makes the whole situation look utterly absurd and make them look stupid. Do better, people. Ayan mga kababayan, di ba? Oh. So ano to, no? Troll, mga troll.
Absurd, 'di ba? So, non-thinking pro Duterte trolls. Wala ka pala, eh. Wala pala kayo, eh. Oh. Tapos mga kababayan 'no, yung isa pa dito na ano, na nagpakalat po ng balita po na 'yan, ito, yung ano, yung staff ni Sara Duterte na si ano, si Tio Moreno, 'to kaaway ko 'to ngayon. Oh, ito rin, nag-post din 'yan 'no. No, after the hearing, I asked my lawyer to convey to Kong Duterte through lawyers, blah, blah, blah. So 'yan. So ang nagpakalat po talaga nito, 'di ba, ng balita po na 'yan na lumuluhod po si Trillanes para po sa settlement nila Paulo tsaka ni Manscarpio. Itong si hubaderong Tio Moreno na nasa Bangkok ngayon nakikipag-party sa mga bakla. Oo. So, tsaka itong si Banat Bay. 'Di ba? So, ayan ang point natin dito mga kababayan, 'di ba? So, 'di ba? So, ayan mga ka-streetwise 'no. So, diyan po sa Team Replay 'no, ano masabi niyo nga po dito sa ito yung ngayon ng usap-usapan ngayon sa social media, eh. Kasi actually 'di ba si Sentry pa mismo yung sumagot. So, kaya kaya napag-uusapan 'to ngayon. So, much better na nga na siya na yung sumagot. Kasi bobo mga kababayan, sobrang basic nun. 'Pag dokumentong walang pirma, huwag kang maniwala, 'di ba? Actually kasi yung patanong na sinasabi nila dito nag-insinuate sila ng ano, eh, ng isang senaryo, eh. So ayun mga ka-streetwise 'no, so diyan po sa Team Replay 'no, ano nga po masasabi niyo nga po dito sa sagot ni Trillanes nga regarding nga po dito sa tsismis na pinagkalat ng mga bobong DDS 'no? So yun. So paki-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. Nandiyan po sa Team Replay, syempre pa-like, pa-subscribe at kung di naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na 'to. So hanggang sa muli po, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat and bye-bye.